Alam niyo ba ang totoong kwento sa likod ng Newlbaum Garden? Isang abandonadong restaurant sa South Korea na sinasabing isa sa 3 pinaka-nakakatakot na lugar sa bansa. Ang kwento nito ay mas nakakalungkot kaysa nakakatakot. Isang trahedya na nag-iwan ng peklat hindi lang sa lugar, kundi pati na rin sa puso ng maraming tao. Ayon sa pinakasikat na urban legend, ang restaurant na ito ay pagmamay-ari ng isang pamilya. Isang araw ang kanilang anak na babae ay naaksidente sa kalsada malapit sa restaurant at agad na binawian ng buhay. Dahil sa sobrang kalungkutan, ang mga magulang ay hindi kinaya ang pagkawala ng kanilang anak at nagpakamatay. Mula noon sinasabing ang mga kaluluwa nila ay nananatili sa restaurant, nagpaparamdam sa sinumang maglalakas loob na pumasok. May mga nagsasabi na nakakarinig sila ng mga pinggan na nagbabagsakan kahit walang tao, mga anino na dumadaan, at ang pinaka-nakakakilabot sa lahat, ang pakiramdam na palagi kang may kasama at pinagmamasdan. Dahil dito, maraming ghost hunters at paranormal enthusiasts ang bumisita sa lugar at bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng kababalaghan. Pero, iyon ba talaga ang totoong nangyari? Halina't alamin natin ang katotohanan sa likod ng mga multo ng Newlbaum Garden. Ang Newlbaum Garden na matatagpuan sa Jecheon, Chungcheongbuk-do, ay talagang isang restaurant na nagbukas noong huling bahagi ng 1980s. Sa simula, ito ay isang sikat na kainan. Maganda ang lokasyon, masarap ang pagkain, at dinadayo ng maraming pamilya at turista. Ngunit taliwas sa mga kwentong multo, ang may-ari ng restaurant ay hindi namatay. Sa katunayan, buhay na buhay siya noong kumalat ang mga tsismis. Ang tunay na dahilan ng pagsasara nito ay purong pinansyal. Noong huling bahagi ng 1990s, dumaan ang South Korea sa isang matinding krisis sa ekonomiya na kilala bilang Asian Financial Crisis. Maraming negosyo ang nalugi at nagsara at isa na rito ang Newlbaum Garden. Dahil sa hirap ng buhay, hindi na kinaya ng may-ari na itaguyod ang restaurant. Isinara niya ito na may pag-asang balang araw ay makakabangon at mabubuksan muli. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang gusali ay nanatiling abandonado. Dito na nagsimulang umusbong ang mga kwentong kababalaghan. Ang isang bakanteng gusali, lalo na't nasa medyo liblib na lugar, ay madaling kapitan ng mga haka-haka. Ang mga bintanang basag, mga damong tumubo sa paligid at ang katahimikan ng lugar ay naging perpektong sangkap para sa isang katakot-takot na kwento. Ang alamat tungkol sa pamilyang nagpakamatay ay kumalat na parang apoy, lalo na sa internet. Pinaniniwalaan na nagsimula ito sa isang online forum noong unang bahagi ng 2000s. Isang user ang nag-post ng peking kwento. At mula roon, dinagdagan na ito ng iba't ibang tao. Ang kwento ay naging viral at di nagtagal, kinilala na ang Newlbaum Garden bilang isang haunted location. Ang masakit dito ay ang epekto ng mga kasinungalingang ito sa tunay na may-ari. Dahil sa takot at tsismis, lalong naging mahirap para sa kanya na ibenta ang property. Sino ba naman ang bibili ng isang lugar na may reputasyong pinamumugaran ng mga multo? Ang pangarap niyang makabangon ay lalong lumayo dahil sa mga gawa-gawang kwento. Sinubukan niyang linawin ang katotohanan. Nagpaskil pa siya ng mga anunsyo sa labas ng restaurant na nagsasabing ang lugar na ito ay hindi haunted. Ito ay pribadong pag-aari, huwag pumasok. Ngunit huli na ang lahat, mas naging interesado pa ang mga tao na pasukin ang lugar dahil sa babala. Maraming trespassers ang pumasok sa Newlbaum Garden. Nagnakaw sila ng mga gamit, sinira ang mga natitirang muebles at nag-iwan ng mga graffiti sa pader. Ang dating masayang restaurant ay naging pugad ng vandals at ghost hunters. Ang bawat kaluskos mula sa hangin o mga hayop ay binigyan ng kahulugang paranormal.
Ang mga anino na dulot ng buwan ay naging mga multo sa isipan ng mga taong gustong maniwala sa kwento. Isipin ninyo ang pakiramdam ng may-ari. Ang lugar na pinaghirapan niyang itayo, ang lugar na puno ng masasayang alaala, ay naging simbolo ng isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang sumira hindi lang sa reputasyon ng kanyang ari-arian, kundi pati na rin sa kanyang pag-asa. Noong 2010, isang sikat na Korean variety show na Scary Story ang nag-feature sa Nulbom Garden. Dito, lalong sumikat ang kwento ng kababalaghan. Milyon-milyong manonood ang naniwala sa alamat. At ang restaurant ay naging isang national sensation. Pero sa maling dahilan, sa paglipas ng mga taon, may mga nagsikap na ilabas ang katotohanan. Ang mga lokal na residente ng Hecheon ay alam ang totoong kwento. Para sa kanila, ang Nulbom Garden ay hindi isang haunted house, kundi isang paalala ng isang mahirap na panahon sa kanilang kasaysayan. Ito ay simbolo ng mga negosyong nalugi at mga pangarap na hindi natupad dahil sa krisis. Kalaunan, isang grupo ng mga investigador at mamamahayag ang nag-imbestiga ng malaliman. Hinanap nila ang orihinal na may-ari. Ayon sa kanilang natuklasan, ang may-ari ay lumipat na sa ibang lugar at sinubukang magsimula muli. Hindi siya nagpakamatay. Ang kanyang anak ay hindi na aksidente. Sila ay mga biktima, hindi ng mga multo, kundi ng maling impormasyon at tsismis. Ang kwento ng Nulbom Garden ay isang mahalagang aral tungkol sa kapangyarihan ng mga salita at ang panganib ng fake news. Isang simpleng gawa-gawang kwento sa internet ang nagdulot ng tunay na pinsala sa buhay ng isang tao. Ginawa nitong atraksyon ang isang personal na trahedya at pinagkakitaan ng iba. Sa huli, ang pinaka-nakakatakot na elemento sa kwento ng Nulbom Garden ay hindi ang mga multo, kundi ang kakayahan ng tao na maniwala at magpakalat ng kasinungalingan nang hindi iniisip ang posibleng kahihinatnan. Ang tunay na trahedya ay hindi ang pagkamatay ng isang pamilya, kundi ang pagkamatay ng katotohanan. Ang gusali ng Nulbom Garden ay nanatiling nakatayo sa loob ng maraming taon, isang tahimik na saksi sa mga kasinungalingang bumalot dito. At kamakailan lang tuluyan na itong giniba. Ngayon, wala nang natitira kundi isang bakanteng lote at ang mga alaalang nakakabit dito. Parehong totoo at hindi. Sana sa pagbagsak ng gusali, gumuho na rin ang mga maling kwento na sumira dito. At sana, maalala natin ang Nulbom Garden hindi bilang isang haunted restaurant, kundi bilang isang paalala na sa likod ng bawat urban legend, maaring may isang totoong kwento ng isang taong nasasaktan. Minsan, ang katotohanan ay mas simple at mas malungkot kaysa sa fiction. Ang mga multo na ating kinakatakutan ay madalas na gawa-gawa lang ng ating imahinasyon. Ngunit ang sakit na dulot ng ating mga salita at gawa ay totoo at maaaring manatili magpakailanman. Maraming salamat sa panunood. Ito ang Ghost Terry, nag-iiwan sa inyo ng mga kwentong magbibigay sa inyo ng takot at aral. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa marami pang kwento. Hanggang sa muli.